Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Naisipan kong mag-vlog ngayon and then ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman about sa 4-wheel drive ng Suzuki Multicab rear engine F6A ang makina. So ang 4-wheel drive na ito guys is meron siyang switch doon sa kanyang cambio guys, sa gilid ng cambio. So pipindutin nyo yon once na gagamitin nyo na ang 4-wheel. So ipapakita ko lang sa inyo guys. So meron din siyang ganitong unit guys na 4-wheel pero wala nang pindutan. Kumbaga automatic 4-wheel na siya guys. Pero ito guys, ayan. So meron siyang switch dito once na kailangan natin gamitin ang ating 4-wheel is ipindutin lang natin yan and then mag-trigger na ang 4-wheel drive. So ganyan lang kasi siya kasimple guys. So balik tayo dun sa makina. So sa 4-wheel drive nito guys is meron lamang siyang dalawang vacuum hose sa kanyang mechanism doon sa transmission guys para mag-trigger ang ating 4-wheel drive. So ang isang vacuum hose nito guys is meron siyang, pagpasensyahan nyo na guys, medyo lubat yung aking cellphone. So gumamit lang ako ng ilaw para medyo maliwanag kasi hapon na ngayon. So medyo madilim na. And then kung titingnan nyo yan guys, sa dalawang hose na yan, ang isa niyan is may makikita kayong bilog na maliit na plastic. So ibig sabihin yan guys, ito yung kanyang relief valve. Ayan. So dito magre-release ng vacuum pressure once na nag-off na tayo ng ating 4-wheel drive o nag-disengage na tayo. So ang isa naman guys is ito yung source ng vacuum. Wala siyang ganito guys. So ito yung source ng vacuum. So sa case na to guys, dahil wala na itong idle up ng headlight, which is dito dapat nakakonek yung idle up ng headlight, meron siyang vacuum switch solenoid para sa idle up ng headlight dito na side. So sa unit na ito is wala na. So ang ginawa ko is nirekta ko na lang siya dito sa intake port para magkaroon siya ng vacuum. So sa original setting nito guys is marami talaga siyang vacuum hose kasi kailangan pa nila itong lagyan ng T para lang na magkaroon ito ng vacuum. So ngayon is wala na siyang idle up ng ilaw, so nirekta ko na lang siya dito. And then yung isa naman guys, so ito yung kanyang isa na vacuum hose na sinasabi ko sa inyo kanina na mayroong, ayan, mayroong relief valve. So ito guys, dito ko lang siya kinonect sa vacuum port ng housing ng air cleaner. Ayan. So actually guys, kahit hindi nyo ito ilagay dito is okay lang naman, pero mas maganda kung dito nyo ilagay para hindi mapasukan ng tubig o ng alikabok, kasi release valve lang naman to guys. Nagre-release lang ito ng vacuum once na nag-disengage na tayo at mag-engage ng ating 4-wheel drive. So ito yon. Ayan. So punta na tayo dun guys sa transmission na side and then try nating ipaliwanag sa abot ng aking makakaya kung ano yung mga functionality doon sa baba. So gagapangin lang natin yung transmission guys. So ayan guys, nasa ilalim na ako. So sobrang sikip dito guys, pero tinatsaga ko talaga para lang na maibahagi sa inyo kasi maraming nag-request nito. Hindi ko na lang matandaan ang mga pangalan nila. So tingnan nyo na lang ang mga vacuum hose na to guys, kung saan nakakonect. Ayan. So itong hose na ito na side, ito yung merong relief valve na tawag nito. In-explain ko sa inyo kanina. And then ito namang hose na to guys, sa kabila, ayan, ito yung source ng vacuum na nakakonect doon sa intake manifold na mayroong port doon. So doon natin kinabit siya. So ito namang vacuum switch, solenoid vacuum switch guys, dalawa siya. So ito yung nag-trigger once na nag-on tayo, nag-switch on tayo sa ating 4-wheel drive.
At itong isa naman to is ito yung nag-trigger once na nag-release tayo ng ating 4-wheel drive. So dalawa siya guys, ito yung nag-trigger pag nag-switch on tayo, at ito yung nag-re-release once na nirelease natin yung 4-wheel drive. So pagpasensyahan nyo na guys, medyo maingay din yung mga motor kasi nasa tabi lang tayo ng highway. And then ito naman guys, ito yung diaphragm nya. Meron siyang dalawang diaphragm guys. Kumbaga kasi guys, meron siyang rod dito sa ilalim. Once na nag-trigger yung ating switch o nag-switch on tayo ng ating 4-wheel drive, magkakaroon ito dito ng vacuum guys, para yung rod is ipupush niya doon sa ilalim para mag-engage yung ating 4-wheel. And then once naman na nag-off na tayo ng ating 4-wheel drive, is ito naman yung nasa side na ito ang nag-trigger para hilahin na naman niya yung rod pabalik para mag-disengage ang ating 4-wheel drive. So ayan guys, tingnan nyo lang mabuti yung mga vacuum hose connection nito. Ayan. And then dito rin sa likod, medyo masikip talaga guys, kaya hindi natin maipakita ng mabuti. At saka lubatin kasi yung cellphone, kaya ayan, hindi natin ma-switch on yung ilaw ng ating camera. So yan, tingnan nyo lang yung mabuti guys. So ngayon guys is try natin na saglit lang guys, lalabas lang muna ako. So ngayon guys is nag-jack na ako dito para lang na may demo sa inyo na gumagana ang ating 4-wheel drive. And then dito rin guys sa harap is nag-jack na rin ako para lang na may demo sa inyo. Ayan. So try nating panda rin yung makina. So ayan guys, ang maganda guys, kapag nag-switch on tayo ng ating 4-wheel drive, dapat nakahinto tayo, and then pindutin lang natin yung ating switch para sa 4-wheel. Ayan, so pinindot ko na siya guys. And then kung nakikita nyo yan, ayan, nakailaw na ang kanyang 4-wheel drive. It means naka-engage na siya guys. Ngayon is aapakan na natin yung clutch. So nakaapak na ko sa clutch guys. And then try natin i-engage sa first gear. Ayan, then dahan-dahan kung bibitawan ang clutch. And then titingnan natin ang gulong guys. So ayan, umiikot na ang gulong sa likuran. And then sa harap, ayan, umiikot din siya. So it means naka-engage na ang ating 4-wheel drive. So once naman na pinindot natin guys, nag-disengage tayo ng ating 4-wheel drive. Ayan, so pinindot ko na siya. And then nawala na yung kanyang 4-wheel drive indicator dito sa dashboard. So kung titingnan nyo sa harap guys, hindi na umiikot yung kanyang gulong, pero sa likuran, ayan, umiikot pa. So ito yung 4-wheel drive na may switch guys sa unit na minivan F6 rear engine. So again guys, try natin na i-engage. Pero once na mag-engage tayo guys, dapat talaga is naka-neutral siya, and then switch on natin yung ating 4-wheel drive. Ayan, naka-switch on na siya. And then apak tayo sa clutch, and then pasok natin sa first gear. Then dahan-dahan natin bibitawan yung clutch. So umiikot na naman siya guys. Ayan. So ayan guys. And then switch off ko ulit. So it means na nag-disengage na ang ating 4-wheel drive. And then ayan, hindi na siya umiikot. And then sa likuran is umiikot pa rin. So neutral ko muna ulit guys. And then papatayin natin ang makina. So meron akong hindi na-explain sa inyo kanina. So balik tayo sa ilalim. Nakatangin ko na naman. So halimbawa guys,
halimbawa naman na hindi umiilaw yung inyong 4-wheel drive indicator, ito yun guys, ito yung 4-wheel switch nya. So pag nag-i-engage guys and then hindi umiilaw, possible sira ang switch ng 4-wheel drive. So nasa gilid lang naman siya, pwede nyo i-check ang wiring, ang wire nya, yung socket or yung switch nya mismo, pwede nyo tanggalin para ma-check kung sira ba o hindi. So yun lang guys, medyo masikip talaga sa ilalim kaya mahirap gapangin. So yun lang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys. And again, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko, and salamat sa inyong tiwala. God bless po sa inyong lahat guys.